Tutulungan na tayo. Hindi ko po tapos po. Ito na, nung kinasal na po kami. Diba? Sweetheart? Sweetheart? Pakasal na tayo. Sino pa pakasal? Si Pastor Louie pa ka nakasal sa atin. Pastor Louie. Lahat ang dami. Bakit ang dami naman bisita dito? Ang dami naman tayong abay. Kung ano lumabas. Ang dami talaga. Tapos, paano yung handa natin? Hindi ko alam. Sa court pala, yung ngayon. Doon naganda ang magulang ito. Napakarami. Nagulat talaga sabi ko. Ay di na ako dito. Dahil lang kami di sa akin gastos sa galing yun. Diba, Peter? Eto na. Saan tayo titira? Sino nga na eh? Wala akong kaya sa'yo. Di bahay ng posporo, wala akong may bibigay sa'yo. Yung pala, pinagpagawa kami ng bahay. Pinagpagawa pala kami ng bahay. Yung sa kainit ko. Alam niyo yung salitang kainit? O, kakahuyan ko yung ibig sabihin ng kainit. Tapos wala pong tricycle ito. Maglalakad ka lang nung araw nung bago kami doon. Sabi ko, uy, meron na kayo ba? Punta kami. Pagdating namin sa bahay, nakita natin si Dark. Walang pinto, walang pintana, walang kuryente. Ang sarap magsimula sa wala. Diba, Tita? Alala mo? At ang pinakamasaklap, wala kaming pera pa rin. Dahil yung offering natin yung magkano yung natatanda mo, Tita? O, 250. Po, napakalaki po ng aming tinatagan nun. 250 pesos a week. Ganun po ang buhay namin. Kaya sabihin nila, kami hindi magpes, nagsimula po kami sa pagpidisya. Alam niya yan mga kapatid. Tapos nurse ka nun magkano yan, nag-nurse ka, walang masweldo. Kaya hatid ko pa yun, maglalakad kami dalawa. Sa awa ko, naghanap ako ng bisikleta. Ang sweet namin ng araw mga kapatid. Inahatid sundo ko siya, nakabay kami dalawa. Kami lang po sa morong yata na gano'n ng araw-araw. Sabi ko, ano yung mag-asawa niya, yung sweet namin dalawa. Sa awa sa amin, binili tayo ng motor. Yung motor na nabili, palagi naman tumitirik. O, sige. Kaya kung ano man ang nasa amin ngayon, ang masasabi ko lang, wala kami kinalaman. Diba, may coaching ngayon po, kikita nyo yan, sa kaya kinuha ni Pastor Pambili, wala po akong may sasagot. Wala po akong kinalaman dyan, mga kapatid. Doon ko lang na-realize na kapag ang Diyos na po ang kumino sa buhay ninyo, mga kapatid. Tama yun. Huwag niyong alalahanin ko inyong kakanin. Nagubutog na nga eh. Wala daw iinom, nauuhaw na nga eh. Parang hindi mo alalahanin yan. Nasisipa ko, ba't daw ako nagano nang umalis sa trabaho, pero hindi, gano'n lang yan mga kapatid. Sige lang mga kapatid. Wala pa kaming anak nung time na yun. At dumating na si Tabatsoy, tawag ko si Tabatsoy, si Angelique. Magmula na dumating yun, nagbago po ang takbo ng buhay namin. Sa totoo lang, nagbago ang takbo dahil sabi namin, paano namin bubuhayin itong batang ito? Hindi nyo napansin ang buhay ng pastor ninyo? Nabuhay po namin siya kasi namatay na nga siya. Pero diretso lang po ang buhay. At ang sikreto mga kapatid, sa totoo lang, tama sinabi, mamatay na lang muna kayo sa kautusan. Stop worrying, dahil yung kautusan, yan po ang nagpapabigat sa ating buhay. Kautusan ng buhay natin, kautusan ng mga trabaho na inyo. Tanggalin nyo lahat ng yan, palitan ninyo ng inyong pananampalataya sa Panginoon Yesus. Everything will change mga kapatid. Mag-iiba talaga yan mga kapatid. Hindi po yan madaling sinasabi ko, pero sabi ng Biblia, ang sino magpatay na, wala na sa kautusan. At ang sabi, dito ko tatapusin natin ninyo mga kapatid. Buhay ang pinag-uusapan, pero meron dito isang salita, doon sa aklat ng Gawa, sa bandang dulo. Na sana po, paglabas natin dito, Romans chapter 7, ay sabi dito yan. Verse 11, 9, noong una, 7, nabuhay ako ng walang kautusan. Tingnan nyo mga kapatid, ha? Datapwat ng malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan. Bakit nga ba ang bata maliit? Ang tawag dito musmos? Eh, katulad na sila kahit ano pa. May alam na po ba yan sa mundo ito? Sa kasalanan ko. Pero ano mga kapatid?
Ano nangyari sa kanila? Nabuhay pa sila? Yes, tuloy-tuloy. Ang cute pa nga. Habang pinag-aaral ninyo sila sa grade 11 and 12, ano pa mga kapatid? Ano nangyayari? Dumarami ang kanilang kaalaman. Nung dumami ang kanilang kaalaman, ang tatapang na. Amen, mga kapatid? Ang tatapang na. Ha? Kung ano-ano na hinihingi, bakit nagkaganon? Namimili na ng pagkain, namimili na ng baon, bakit nagkaganon? Yun na nga kasi dumulong na sa kautusan ng sanlibutan ito. Amen. Ang nabura mo lang, dati ang tukyo, ang papangit ng ano. Nag-iiba yung itsura nila. Ay, nako. Magulang at kabataan, sa lahat tayo narito, pakmaster niyo ang takbo ng buhay. Sabi nito, noong una, ang utos din ito na dapat sanang magdulot ng buhay, dapat daw eh. Diba? Uso pa buhay yung ano. Sabi ng ano. Adams, mag-aral ka mo. Pag-graduate mo, gaganda mo yung buhay. Magkakatrabaho ka, at makakabili ka na ng gusto mo. Yun yung palaging narinig ko ng panahon natin. Ngayon po ba mga magulang, ganun pa rin sinasabi nyo? Ha? Hindi nyo narinig yan? Ha? Hindi na. Ano na sinasabi nila? Ha? Para sa kinabukasan po. Para sa kinabukasan, para may bukas pa eh, no? Umipundang lang konti, nawawala na eh. Dapat daw talaga, yung mga bagay na inaano natin, ang asensyo tayo. Gaganda ang buhay natin. Amen? Sa palagay nyo, totoo o hindi sa buhay nyo? Kumasenso ba tayo? Gumanda ba buhay natin? Lalo pagkit ng panahon natin, ng Star Alice, kami, yung panahon natin, di ba napukwentuhan tayo? Magkano baon natin ng araw, sister, ano? Sister Piling, magkano baon ng eskwela? Rich na 5 piso. Sister Piling, kami nga, 5 gis lang eh. 5 piso na siya, no? Rich na. Ha? Ha? At ang pinakamabisang pamating gutom ng araw ay ang walang kamatayang hopya. Diba? Nalala? Pag gutom na yan, kakainin lang ng mga estudyante ka, hopya. At 5 gulaman. Yung araw, ganyan lang ang buhay. Umasenso ba tayo? Hindi masyado. Ako nga gusto ko piloto. Pumunta pa ako sa PATS. Pinakita ko talaga ako pa yung grade ko mataas. Pagkat pagkukulin mo, magpipiloto po ako. O sige, kausap, halika kinausap. Alam ko ba na ang piloto ay per hora? Naku, natuda na kagad ako. Bakit po ba per hour? Noon, 1,500 per hour. Pag may kasama kang tutulong sa'yo, 1,500, 3,000, o meron kong pambayan niya, wala po. Ano po, mekaniko na lang ng aeroplano. O di ganun, day, sabi na gano'n. Doon nasiraan talaga po ako ng loob. At po, di na makakaral ng college. Kasi yun yung nasa isang isip ko eh. Na ito magdadala sa atin sa tugatok ng tagumpay. Napakarami. Hindi nyo ako kilala, napakarami ko po courses na kinuha. Ang dami po. Hindi ko na isa-isa ko. Ang dami po. Kaya nasabi sa'yo, ano ka ba kung ano pinasok mo? Kasi nga, ang ano nang isip natin, mas marami tayong nalalaman, mas dudulong tayo mas asenso. Pero ang sabi ng Biblia, mali. Kasi yung mga yan, magpapahamak lang sila. Karamihan ng mga matatalinong tao, ito, katotohan, karamihan po ng matatalinong tao, hindi po sila nagtagumpay sa buhay. Karamihan po. Tanungin ninyo lahat ng may-ari ng SM, ano pa yan, Gaisano Mall, ano pa yan? Lahat, tanungin nyo, lahat dyan, walang pinag-aralan, hindi po na matapos ang college. Pero silang matagumpay. Lahat ng marunong, valedictorian, salutatorian, hindi po yan umaasenso kasi sa takot nila na marami silang alam, pag nakita nila yung nalalaman nila na nandiyan na, umaatras po yan. Tawag sa kanila ay mga introvert. Wala, nandun lang sila sa isang sulok at tawag sa kanila scientist. So wala na silang ginawa pati doon sa isang sulok, mag-observe, yun lang ang ginagawa nila. Kaya nga,
maging sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, pag sinabing maka-Diyos, Diyos po, ano po? Ang kautusan at kung anong nakapaloob doon, pangalawa lang. Always seek God. Amen. Panghuli, bakit kayo nagsisiba umaten ng service? Para makarinig ng sinasabi ko bilang pastor. That's wrong, mga kapatid. Kaya po ako nag-preach para buksan lamang ang topic sa inyong mga isip. At pag dumating na sa inyong isip, mapupunan ninyo iba-iba ang mensahe ng Diyos sa inyo. Nag-iiba-iba. Kasi yung problema niya, yung kinakarap niya, iba rito sa kabila. Amen? Amen? Ang trabaho ng church natin, mag-meet tayo. Amen? Kasi pag mag-meet tayo, hindi mo alam kung sino dyan ang dadaluyan ng biyaya ng Panginoon. Hindi lang po ang pastor. Ako, ang trabaho ko rito, mag-open up lang, i-stir up lang ang Espiritu para malaman natin kung kanino magagaling ang biyaya ng Panginoon. Malay mo kay Pastor Ilpin magmulang. Diba? O ayan, sa kanya pumasok. O kaya kay Isabel pala papasok. Ano nakakalam? Kaya kinakailangan natin magsama-sama at maging isa. Amen. Ang kautusan, pinag-aaralan natin para maalaman natin ang mga leksyon na kapaloob dito. At makita nyo sa patuloy nating pag-aaral nito, marami pang pagpupukas sa isip. Kaya nga mga kapatid, isa sa programa palagi ko sinasabi nun, isang araw, tatayo kayo dito sa araw. Sasabihin ninyo sa amin, mga kapatiran, kung ano ang natutunan ninyo sa buhay ninyo sa Panginoon. Amen. Diba? Wala na sa magot. Wala na sa magot. Pansamantala, yumukod muna kayo mga kapatid, tayo mananalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa umagang ito. Sapagkat ang pinag-usapan namin ay patungkol sa aming mga sarili, ang aming kaugnayan sa iyo bilang aming Diyos, at ang kaugnayan ng bawat sa amin bilang magkakapatid. Lord, magulo ang daigdig nito. Sa bawat isa sa amin, iba-ibang filosofiya ang nasa sa aming isip. Iba-iba kami ng trabaho, iba-iba kami ng estado ng buhay, level ng pag-iisip. Ngunit kami naniniwala na ikaw ang nag-iisa naming tagapagligtas, ang nag-iisa naming nagbigay ng buhay sa bawat sa amin. At alam namin na ikaw ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamatalino sa lahat. Lord, tulungan mo kaming unawain ang iyong kalooban para sa bawat sa amin. At kami lubos na nananalig na sa amin pong pagtsatsaga, sa aming pakikinig, mangungusap ka sa aming mga puso, at ito ang aming gagamitin upang makapamuhay ng maayos malinis sa daigdig na iyong minahal. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Dito na lamang po muna. Maaring mahirap